Gusto mo ba magkaroon ng isang AI programmer na nasa tabi mo or habang nagko-code ka? Yung tipong nagko-complete tapos nagsasuggest ng kung ano-anong code na i-add sa code mo para mas mabilis pa ang yung development. Nasa tamang video ka kasi sa video na to, tatalakayin natin ang isang VS Code extension na pwede mong gamitin na magpapabilis pa ng iyong development more than 10 times. Kaya kung gusto nyo mag-subscribe, share at like mo na rin ang video na to para matulungan mo ang aking channel na lumaki pa at mas marami pa tayong matulungan. So let's get right into it. Siyempre, una mong gagawin is mag-open ka ng IDE mo, yung pinakapaborito mong IDE. So for me, it's VS Code. So open ko si VS Code kasi may mga extensions na dito na napakaganda and pwede nating integrate. And pwede ka mag-create ng files para masundan mo ang video na to. Or kung ayaw mo naman, panoorin mo na lang ako habang nagko-code para matutunan mo ang aking ginagawa. At the same time, makakatulong ka pa sa pag-grow ng ating channel. So let's get right into it. So our AI programmer helps us to complete our code. Tapos may sinasuggest din siyang mga code na i-implement mo on the go. So tignan mo to. So sa first file, meron akong ginawang suggestions.js. So let's say na mag-node.js ka or mag-express.js ka. So syempre, una mong gagawin is mag-import ng package ng Express. So tignan mo dito. So let's say for example, const express equals, ayan, makita mo, meron ka ng code suggestion dyan kung ano yung next na code mo. So parang yung AI programmer or sidekick natin sa VS Code is nagbibigay na siya ng mga suggestions na pwede mo kaagad gamitin. So ang gagawin mo na lang is itatab mo to. So press tab and yan, meron ka ng one line of code. The next thing, maglalagay ko ng app. So di ba gagamitin natin sa Express? So alam niyo na kaagad kung saan mo to gagamitin sa Express. So mag-click ka lang equals, makita mo na yung code suggestion na naka-gray out. So itatab mo lang ulit para ma-complete yung code mo. So that is a basic example ng code suggestions with this AI programmer natin. Another example na pwedeng ibigay sa inyo is yung code suggestion or yung variable suggestion pala. So let's say na magde-declare ka ng const A, tapos lalagay mo letter A dito. So alam na niya yung susunod. Pag nag-enter ako dito at maglalagay ulit ako ng B, so makikita niya na gagawa to ng mga letters. So parang meron na siyang suggestion kaagad na ito yung code mo. So itatab mo na lang ulit and magta-type ka ng C dito for example and makita mo it's code ABC. So alam na, napaka-basic na ito yung gagawin ko and isasuggest ko to sa'yo para mapadali ko yung trabaho mo. At hindi lang yan yung kaya nang isuggest. So let's say for example na meron kang array na pangalanan mo na array of fruits. Diba? So array of fruits equals, gagawa tayo ng array, maglalagay tayo ng apple dito. So una, hindi na pa malalaman yan, but at the same time, pag nagtatype ka na ng value mo dito sa loob, yung unang value, nakita niya na apple, fruits to. So magsasuggest siya ng another fruit. So nakita niyo na meron na dyang banana. So pag nagtab ako, ayan, may banana na ako. And sa loob, maglalagay pa ako ng orange. And then pag nagkama ako dito, may sasuggest pa rin siya, pero orange yung sinuggest niya. And lagay tayo ng durian, let's say for example, tapos magkakama. So parang orange na lagi. But yes, that makes our coding much faster kung magta-type tayo or kung gagamit tayo ng ating AI pair programmer. Hindi pa dyan nagtatapos. Yung ating AI na programmer or pair programmer na to is marunong din mag-suggest ng mga methods which is built-in, for example, sa specific programming language na ginagamit mo. So let's say sa JavaScript, yung mga methods na built-in sa array, alam din niya and alam niya kung paano i-execute ito. So let's say for example na meron tayong array of fruits ulit. Array of fruits, tapos maglalagay lang tayo dito ng apple, tapos may suggestion siya banana, tapos orange. So ayan, meron tayong tatlo. And let's say na dito, sa loop na to, mag-console.log tayo. Ilalag natin lahat ng fruits. So, paano natin gagawin yon? Una mong gagawin is to type array of fruits. Ayan, makita mo array of fruits, dot for each. So, parang alam niya na yung iniisip mo. Diba? Napakaganda niyang gamitin when it comes to coding. So, array of fruits, makita mo na dot, ayan, for each. So, pag nakita mo na tama yung implementation niya, click mo na lang yung tab para ma-fill in yung mga pinag-type niya dito. So, pag tab, nandiyan ka na sa function, and you need to press space. So, pag space, meron naman siyang bagong suggestion na, oy, eto yung next na code na gagawin mo. So, itatab natin ulit, and kung wala kang makitang code, just press space again, and enter or tab. So, magre-return tayo, but in this example, hindi tayo magre-return,
kasi magko-console.log tayo. So, console.log f. And then, pag nag-space ako dito, pwede kong i-close to. Ayan. And i-close ko na lang. So, I will save. So, ganun lang kadali guys. So, i-log natin yung value na to. So, let's say node 2_loops.js. So, makita mo apple, banana, and orange sa inyong terminal. At hindi pa riyan nagtatapos yung kakayahan ng ating VS Code extension or ng ating AI pair programmer. At kung nandito ka pa sa punto ng video na to, ipapakilala ko sa iyo kung anong tawag doon. At yun ay tinatawag na Tab9. Pupuntahan mo lang yung site nila which is tab9.com and you can see there na it's trusted by millions of developers. So it's an AI assistant that speeds up delivery and keeps your code safe. So sa pricing naman, meron itong free tsaka pro na version. So puntahan nyo na lang yung pricing na tab para makita nyo yung full plan per tier. So kung gusto mo malaman kung paano i-install or ginagamit ito sa VS Code natin, proceed ka na sa video. Moving on sa ating video, ito pa ang isang tip or trick na pwede mong gamitin para mag-generate ng code yung AI natin. It's through comments. So maglalagay tayo ng comments dito and i-define natin kung ano yung gusto nating makita sa code na nasa baba. So pag mag-comment ka sa JavaScript, you need to type / tapos double asterisk and click enter. Tapos i-define natin kung anong gagawin. So first is description and then we will instruct ano yung gagawin. So create a function that will calculate the sum of A and B. So yan yung description natin. We can also add the parameters. So add param and then this will be a number and then A. Ayan, so A lang. Oops, re-remove natin si the. Ayan. And another param would be a number B. So napakadali na lang. And then enter yung i-return natin. So return number. Ayan, so pwede lang number. So pag nagawa mo na yung comment na to, it's like a JSDoc style na commenting. After the comment line, mag-enter ka lang and type mo yung function. So ayan, makita mo, function calculate sum. So nakita niya na yung gagawin niya is mag-calculate ng sum ni A and B. So itatab ko na lang and click space and then magre-return na siya. Return A plus B. So magtatab na lang ako and save. So pwede ko lang gamitin yung function na to. So maglalagay lang ako dito ng console.log. Ayan, makita mo, calculate sum and then 2 and 5 for example. So ilalag natin sa ating console. So clear ko muna and I will run node tapos yung file name. So comments.js and click enter, makita mo 7. So ganun kadali yung paggamit ng comments to generate the code for you. Before we move on sa last tip and trick na API or paggamit ng API with this AI programmer, ituturo ko sa inyo kung paano ito i-install. So pupuntahan nyo lang yung ating VS Code Extensions Marketplace tapos i-search nyo lang si Tab9. Ayan, so ang i-install nyo dito is yung Tab9 AI Autocomplete for JavaScript, Python, TypeScript, and all other languages. So enable nyo lang and globally, naka-enable na siya sa inyong VS Code and pwede na siyang gamitin for free. Hindi katulad ni GitHub Copilot na magbabayad ka pa. So let's go back sa ating code. At ngayon, alam mo na paano install at gamitin yung extension na to sa iyong pinaka-paboritong IDE. Please drop a like and comment sa ating comment section para mas madrami pa tayong maabot and matulungan ng mga Pilipino. So moving on into our last example is to create an API call. So sa example na to, hindi ako maggagawa ng totoong API call kasi marami pa akong dapat i-install. So ipapakita ko lang sa inyo na alam ng AI programmer na to kung paano gumawa ng API call. So let's say na for example, we will have const fetch posts dito equals ganyan and then arrow function lang tayo. So sa loob, gagawa tayo ng const response equals, ayan, makita mo meron siyang await fetch. So mag-error to kasi dapat may async dito. Ayan, async. Nakalimutan natin. So fetch. So sa loob ng fetch, ilalagay natin yung, ayan, so nagre-request na siya or nagbibigay na siya ng suggestion kung ano yung ating URL. So let's say for example, sa localhost, ganyan. And then after that, pag nag-enter ako, galagay ako ng const res equals, ayan, alam niya na await mo pa si response.json. So napakatalino guys. So await response, ayan, tab ko na lang .json. So alam niya. And then from here, we can return res.data for example. So ganun lang guys ang gusto ko ipakita sa inyo na alam niya mag-suggest
kung paano mag-fetch from an external resource. Kung nagustuhan mo ang video na to, please like, share, comment, and subscribe to our channel. Tapos, kung gusto mong maging updated sa mga latest videos natin, i-ring mo na din ang notification bell. At sa ngayon, dito muna magtatapos yung video natin about this AI pair programmer. I hope to see you on the next video. Dev.Code is out. Peace!